Alright, isang magandang araw po muli sa ating pong mga taga-subaybay ng ating pong channel ni Dan TV Vlog. Ito po ang inyong Kuya Dan na kung saan po ay naghahatid po sa inyo ng vlog sa pangalawang pagkakataon na kung saan po nandito po tayo sa probinsya ng Albay. Yan pong nakikita ninyo, marahil hindi na sa inyo yan ay bago. Kasi po, isa yan sa mga tourist attractions ng Albay na kung saan po ito yung Cagsawa Ruins. Ito po. Alright, so yan. So nakikita po ninyong yan ay yung kampanaryo na kung saan natabunan ng pag-erupt ng Bulkan Mayon. So yan pong nakikita nyo mga remnants ng structures na yan. Part po yan ng mga simbahan na natabunan. So lalapit po tayo para ipakita ko sa inyo ang kasaysayan ng Cagsawa Ruins. So lalapitan po natin yung marker niya at ipopokus ko na lang ang camera natin para mabasa na ninyo ng malinaw na malinaw. Alright. Okay, dito muna habang may nagpe-picture taking ng mga turista. Yan muna ang start situation ngayon. Last na pagpunta ko po rito at yata kung di ako nagkakamali, wala pa yan. Mga structures na yan, wala pa yan. Gubat pa to. At ang nakikita lang dito, itong mga rubbles na to. Ito pa rin siya. Hindi ko lang alam kung pwedeng pumasok sa loob niyan. Ayan, may butas. Pataas dyan. Mataas po din siya. So tingnan po natin itong marker para ma-inform kayo. Part ng informations po natin ay ayan. Okay, hopefully ay mababasa po ninyo yan na malinaw. Ito po yung seal ng Church of Cagsawa. Okay, so nakalagay po rito, babasahin natin. The spiritual administration of Cagsawa from 1587 to 1595 was under the parish of Kamalig. An early church was burned 25 July 1636. Alright, by the Dutch who ransacked the towns bordering Legazpi Bay. Then, this church built after 1724 by yung praile na si Francisco Blanco, OFM, yung kanyang congregation, was buried by rocks and lava during the eruption of Mayon volcano 1 February 1814. So the authorities of Cagsawa meeting of Ligao noong July 6, 1814 decided to incorporate their town as part of Daraga. The first centenary of the destructions of the church was commemorated 1 February 1914 with a huge pilgrimage to the ruins where High Mass was celebrated. So yan po ang kasaysayan na dinidescribe ng ruins na iyan. Kung ano nangyari, yan po yung nakalagay doon sa marker na yun. So pag dito naman po tayo lalagay, yan pa rin po ang itsura ng Mayon volcano. Halos yung pinakatuktok nandun sa pinaka tip ng ulap na tumatakip na halos ay 1/4 o 1/2 ang nakatakip sa mukha. Actually po, yung first vlog ko, galing kami doon sa likod niyan.
Pero ganun din po yung itsura doon. Nasa ibabaw kami ng ulap na yan, kaya zero visibility yung Mayon Rest House. Alright, so again, ikot tayo dito dahil sa totoo lang po talaga, sa haba na ng panahon ng inyong pong lingkod, si Kuya Dan ay hindi pa rito nakakabalik ulit. Ngayon lang po, na December 14, 2025. Ganito na po itsura niya. Ayan. Yan ang itsura niya. Oh. Nasabi ko nga po kanina, nung mga panahon na unang pumunta ako rito, gubat ito. Ang makikita mo po talaga rito, itong ruins na to. Andito yan sa bandang likod ko. Ayan po siya. Alright. Ayan po itsura niya. Mataas ang kampanaryong ito. Tapos yan yung, maaari itong lagay niyan, mga part ng kumbento. Because yung pinaka-church nito, sa ilalim pa nito, medyo malalim pa yon. Kasi ito lang yung lumabas yung umangat na pataas na kampanaryo. Alright, yan ang situation. Sa gilid ngayon, may mga tindahan na. Ayan. Alright, ayan. Mas marami pong turista rito kumpara po doon sa first vlog ko doon sa kabilang pisngi ng Bulkang Mayon na yan, na kung saan kahit po rito natatanaw namin, andun pa rin yung bumabalot na ulap, na kung saan doon po sa unang vlog ko makikita ninyo nandun kami, kaya zero visibility po kami doon. Okay, so again, maglakad po tayo patungo po dito dahil nandun sa bandaron yung mga pamangkin ko at anak ko. Yung kuya ko naman somewhere out there, hinintay lang kami sa bandaron. Okay, so lakad tingnan natin tong mga establishment dito na kung saan ay mga tindahan. Siyempre, mga souvenirs, of course, mga snack establishments. Tingnan natin kung anong naririto. Ayan, mga ano po yan, mga souvenirs stand. Ayan. Nasa left side po yan ng Kagsaroins. Okay. Ito may food garden dito sa banda rito. Okay. So ayan. Ayan, mga mamaya ang isa sa mga attractions po dito natitikman namin yung sili ice cream. Ibig sabihin, ice cream siya, pero maanghang. Okay, so yan ang papakita ko po sa inyo, ang kabuang view. Dito lang po sa Kagsawa Church ruins na to. Ito po ay dinadayo. Marami po ako nakita ritong mga foreign national no turista para dumalaw dito. Almost every day ganito ang sitwasyon dito. Mga tao, especially ngayon, gumanda yung panahon. Kaya malinaw po natin, mabibidyohan yung kanyang kabuuan. So sa banda po rito, bandang likod ako, kung saan nandun yung marker na binasa po natin. So yan naman po ngayon ang itsura nung natitira ng Kagsawa Church, na kung saan yan nakalagay, nakikita po ninyong yan na lang po yung kampanaryo. So nakikita pa rin po rito yung mga bakas, mga rocks o yung malalaking tipak ng bato, na isa parte pa rin po ito ng mga
tumabon sa simbahan na yan nung mag-erupt po yan. Kung yung date po kompleto na ilagay natin doon sa history nung church na to. So, review na lang, pakibasa na lang po. Okay, so maliwalas. Yung mga kahoy na during the time ay wala pa yan. Ngayon naglalakihan na. Talaga pong sign po yan na inyong lingkod ay matanda na. May katagalan na because nung mga huling punta ko rito, yung mga punong akasya na yan. So ito, this one is yung talisay. Ang lalaki na. Ha? Parang halos yung mga katawan nila tinutubuan na ng kung sari-saring halaman. So sulyapin pa rin po natin ang situations dito. Okay. Ayan, malayo pa rin naman. Nag-i-extend po yung kanyang mga papasyalan. Talagang na-surprise din po rin ako. Talaga naman matagal na po tayong hindi nakakapunta rito. Ito bago po ito. Based po doon sa ating kapanayam mo na interview, ito po palang mga structures na to. Pandemic period. Ito nagawa. Itong mga yan. Bago po ito. Baka pag gumusto yung mga kasamahan natin, ay dito na lang kami mag-snack. Okay, so wow, parang resto garden to. Resto at the same time nasa garden. Tapos yung dulo na yun, yung may nagpipicture na yun, na inabot na ng aking mga pamangkin at anak. Sili po yung nakatayong statue ron, statue ng sili. Okay, so ayan. Hanggang dito na lang po sa bandang ito. Kung may expansion pa yan, siguro susunod nating mga taong pagpunta dito ay yari na yan. So dito mayroon pa rin palayan, pero ang tingin namin dito is i-develop pa rin to as part of pasyalan nitong Cagsawa Ruins na to. Extended po siya rito o expansion, kaya mahalata ibago sila. Alright, so mula po dito sa Cagsawa Daraga, Albay, kung saan nandito po tayo, exact location po natin. Nandito tayo sa Cagsawa Province. Okay, so Dan TV Vlog is now signing off. Till next vlog, nasi-share po sa inyo. God bless us all. Alright.